Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng talakayan natin dito po sa aking bagong social media platform, Veritas YouTube channel. Kung hindi po kayo nakasubscribe dito sa Veritas, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Facebook page na Veritas. Kung hindi po kayo nakafollow, follow na po kayo at lagi niyo pong abangan ang aking mga talakayan. Ah? O mga kabunyog, ito gusto kong ilinaw ito Gusto kong ilinaw ito mga kabunyog. Bakit posible talagang makonvict si Sara? Ah? Bakit posibleng makonvict si Sara? Dahil sa impeachment, mas magaan na ebidensya ang kailangan, hindi tulad sa kasong kriminal. Ah? Alam naman natin sa kasong kriminal ang kailangan, mga kabunyog, proof beyond reasonable doubt. Kailangan pag diniklara mong guilty, iko-convict mo guilty. Ha? Guilty beyond reasonable doubt. Yan yung ano eh. Pag sa criminal case, walang kaduda-duda. ha? Beyond reasonable doubt eh. Kaya yung ebidensyang kailangan mo sa criminal case, matindi, talagang walang kaduda-duda, proof beyond reasonable doubt. Pero pagdating sa impeachment, hindi po proof beyond reasonable doubt. Hindi ebidensya na talagang walang kaduda-duda. Hindi 'yon. Ang kailangan lang substantial evidence. Substantial evidence lang. O mas magaan, mas mababaw ang substantial evidence kaysa sa proof beyond reasonable doubt. Alam po ninyo mga kabunyog, ang mga kaso kasi sa amin kasing mga nag-aral ng law, ang mga kaso kasi mayroon tayong tinatawag administrative cases, quasi-judicial cases, mga ganon. Mayroon din tayong civil cases, mayroon ding criminal cases. Kapag mga administrative cases, yung mga administrative cases, substantial evidence lang yan. Ang kailangan dyan, substantial evidence lang. Ang pag-decide ng mga quasi-judicial bodies, substantial evidence lang po yan. Pag civil case naman, preponderance of evidence. Yung mga kaso tungkol sa lupa, tungkol sa pera, preponderance of evidence lang yan. Padamihan lang yan ng ebidensya. Testigo. Pero pagdating sa criminal case, mabigat. Proof beyond reasonable doubt. Kailangan pag dineclare mong guilty, guilty beyond reasonable doubt. Bakit? Kasi ang criminal case kasi may pagkakakulong eh. Makukulong ka. O mas importante yung liberty eh. Pagdating kasi sa civil case, wala namang kulong yan. Pwede lang mawala sa'yo yung property mo o kaya yung pagbabayaring ka ng pera o yan yung civil case. Doon naman sa administrative case, pwede kang matanggal sa trabaho o matanggal ka sa pwesto. Yun, mga administrative yun, madismiss ka. O hindi masyado yun. Kaya substantial evidence lang sa administrative case. Sa civil case naman, timbangan, preponderance of evidence. Pero pagdating sa criminal case, kasi pagkakakulong yan, kailangan matindi ang ebidensya. Proof beyond reasonable doubt. Idideklara kang guilty beyond reasonable doubt. Ay ang impeachment, hindi naman siya criminal case. Mas ano lang to ano lang ito, substantial evidence lang, parang administrative case lang, kasi quasi-judicial eh. Bakit quasi-judicial? Ang impeachment court, hindi naman yan judiciary eh. Hindi naman judicial yan. Parang judicial. O kaya nga, quasi-judicial. Ang impeachment court, mas quasi-judicial yan eh. So administrative yan. Administratives. Kumbaga, sorry, hindi administrative. Quasi-judicial ang nature niyan. So substantial evidence ang ano dyan. So ibig sabihin, ang ebidensyang kailangan, yung basta't may sapat lang na ebidensya. Kahit hindi, proof beyond reasonable doubt, hindi yun. Kaya nga, actually, yung mga senator judges, yung mga senador na yan na magiging mga huwes, dapat hindi sila maghanap ng mabibigat, napakabigat na standard ng ebidensya. Hindi. Huwag silang maghanap nung kailangan napakatindi ng ebidensya. Hindi. Walang kaduda-duda? Hindi.
mali yun. Hindi kailangan na walang kaduda-duda. Pag sa tingin mo may sapat ng ebidensya, substantial evidence, i-convict mo na. Pwede mo nang sabihin na guilty si Sara. Kasi hindi naman siya makukulong sa impeachment eh. Matatanggal lang siya sa pwesto at hindi na siya makakatakbo. Oh, yan lang naman 'yun eh. Kaya magaan ang magaan ang impeachment. Hindi naman 'yan kinakailangang napakataas ng quantum ng evidence. 'Yun, tama. Yung quantum of evidence na required hindi. Sana maintindihan 'yan ng mga senator judges. Ang problema kasi sila Telito Lapid, sila Ruben Padilla. Ewan ko kung naintindihan nila yung ganyan. Hindi naman kailangan na napakabigat ng mga ebidensyang kailangan na yung proof beyond reasonable doubt. Hindi. Substantial evidence lang. Basta't may sapat lang na ebidensya, kumbinsido ka na dapat niyang i-convict si Sara, i-convict mo na. Huwag ka nang huwag ka nang maghanap ng walang kaduda-duda. Hindi yun. Masyadong mataas yung ganong standard eh. Criminal case lang yan. Kaya kung susundin talaga yung ganung standard sa tingin natin sa mga ebidensyang pinakita doon sa Justice Committee, sobra pa nga sa sapat. O ibig sabihin, sobra pa sa substantial evidence. More than pa sa substantial evidence. O ano pa bang gagawin mo diyan? Kaya dapat talaga itong mga uupo na senator judges ay maging maging professional at responsable sila. Ha? Huwag nilang pairalin yung yung nila, bias nila na kasi hindi naman kailangan na walang kaduda-duda, hindi yun. Substantial evidence lang. Magaan ang kailangan na ebidensya sa impeachment kasi hindi naman yan criminal case. Ha? Pero hindi rin yan administrative. Sui generis yan. Ha? Class on its own. Oh. Pero ang karakter niya maipapareho sa quasi-judicial. Kaya ang evidence na required, quantum of evidence required is substantial evidence, hindi proof beyond reasonable doubt. Okay? So sana nakatulong itong paglilinaw kong ito. Kaya actually, dapat napakalaki ng posibilidad kung susundin mo lang talaga yung tama na naaayon sa batas, sapat ang ebidensya substantial evidence lang. Pwedeng kung sa criminal case hindi papasa. Sabihin na natin. Pero hindi naman to criminal case Impeachment ito So hindi naman kailangang proof beyond reasonable doubt. Oh. Okay, mga kabunyog, sana nakatulong itong pagtalakay kong ito. Kung nagustuhan niyo itong mga ganitong pagtalakay ko mga kabunyog, abangan niyo na lagi ang talakayan ko dito po sa Veritas YouTube channel. Kung hindi po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Okay, mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.